Posibleng tumaas ang presyo ng bigas. Yan ang babala ng isang agricultural group dahil sa presyohan sa international market. Pagdating sa kanilang inaasahan ang muling pagtaas ng presyo ng ilang grocery items ngayong taon. Nagpapatrol si Bernadette Ramento. Panibagong taas presyo ng bigas ang sumalubong sa bagong taon ng rice retailer na si Mang Ramon. 20 hanggang 50 kada sako ang itinaas ng binibiling bigas mula sa kanyang supplier. Kaya ados pa lang ng Enero, nagtaas na din ang presyo na nasa 54 kada kilo ng bigas ang pinakamababang presyo sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ay sabi ko, wala po tayong magagawa. Kung hindi mo tayo kukuha ng mahal, wala kaming ibibinta. Ay siyempre po, ang mamiminin po nakakaawa. Yung bawang bibilhin sa 10 kilo, 5 kilo lang bibilhin. At siyempre po, binabudget nila, may pang-budget. Maliit ang budget, kaya naman hindi pa man nakaka-recover mula sa gastusin noong Pasko at Bagong Taon, muli namang naghigpit ng sinturon si Aling Gemma. Lang po, wala kaming pera. Kasi po, nung sa araw, wala kaming pambili. Samantala nagbabadyaring tumaas ngayon ang presyo ng higit kumulang 60 grocery items na nasa ilalim ng SRP Bulletin. Kasama dito ang mga sardinas, kape, gatas, instant noodles, asin at iba pang delata. Hanggang 7 na hinihinging dagdag ang mga manufacturer depende sa produkto. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, menor de edad na anak ng katrabaho. Nasa profile ng balitang yan, si Bernadette Ramento. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, nangyayari para sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Luisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 32 anyos na anak, si Maria Grace. OFW sa Jordan, si Maria Grace ay 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon ang nakadilipas nang nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Luisa na makakauwi ang kanyang anak ay isa na lamang bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo sa Jordan. Ayon sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration, Narate niya ang anak ko na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. kwento ng kanyang nanay, huli nilang nakausap ang kanyang anak noong Setyembre 20 para batiin ang kanyang ama sa kaarawan nito. Kinikwento niya sa amin na mababait naman daw ang amo niya. Ayon sa reklamo, kasama niya sa bahay ang isang mag-asawa na isang matandang lalaki ay isang bedridden. Noong Agosto 20 naman ay nakatanggap sila ng tawag mula sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay doon. Humingi na ng tulong sa OWA si nanay. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, ay kitang-kita na kasama ang menor de edad na suspect. Ipinakausap namin si nanay sa administrator na si Angel Ignacio. Sa ngayon, nasa Riyadh, Saudi Arabia siya. Sabi ni Ignacio, Oktubre 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Magpapaabot na lang ng tulong sa ang OWA sa dalawang nangulilang anak ni Mary Grace. Pumalo na sa 24 ang nasawi sa nagpapatuloy pa ring mga wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika. Aalamin pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima, ngunit patuloy pa rin ang pagkilos ng mga otoridad doon sa pagkontrol ng mga wildfire. Lalo't ayon sa otoridad, inaasahang lalakas muli ang hangin na posibleng magpasiklab ng apoy at magpakalat lalo ng sunog. Sa panayam ng unang hirit sa unang balita kay Philippine Consul General sa Los Angeles na si Adelio Angelito Cruz, mula sa 150 kahapon ang umakyat na sa 196.7 ang mga naapektuhan.
Maayos naman daw ang kanilang kalagayan at nananatili sa iba't ibang evacuation center. Tiniyak ng konsulado na tutulungan nila na kahit pa ang mga Pilipino. Aminado ang Department of Labor and Employment na nananatiling hamon sa mga Pilipino ang underemployment. Isa yan sa mga layo na tugunan na binubuo ng Job Placement Office kung saan mahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos na naayon sa kanilang kakayahan. Nakatutok si Bernadette Ramento. Gagraduate na sa susunod na taon sa kursong Information Technology si Ishi. Dahil alam ni Ishi ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ngayon pa lang daw ay sinusubukan na niyang magtingin sa mga job opening ng kumpanya. Bukod sa mga naunang graduate na mga katulad ng kurso ay wala pa ring trabaho. Ang isa pang iniisip ni Ishi, ang mga naimbentong AI, ang pagsulpot at paglaganap ng artificial intelligence na posibleng maging dahilan para mabawasan ang trabaho. Dapat maging DP o call center operator sa Pilipinas, pero ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, sa halip na panghinaan ng loob, dapat daw tingnan bilang pagkakataon para makabuo ng ibang uri ng trabaho. Ang mahalaga, daang-daang mga Pilipino ang muling mag-aaral ng bagong kaalaman. Isang halimbawa dito ang kursong may kinalaman sa information technology. Noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 3.5%. Tumaas din ang underemployment rate ng mga may mga trabaho pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat. Noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 3.5%. Tumaas din ang underemployment rate ng may mga trabaho pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat sa trabaho. Sa kinikita ng benepisyo, ayon pa sa PSA, isa sa pangunahing dahilan niya ang pangunahing sunod-sunod na pananalasa ng bagyo noong Oktubre ayon sa DOLE. Isa rin sa mga nananatiling hamon ng mga Pilipino ang accounting graduate na naghahanap ng trabaho. Napaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging handa sa mga bagong banta sa seguridad ng bansa. Kasunod yan ang mga isyu kamakailan lang sa isang manifestasyon matapos lumutang kamakailan lang ang mga destabilisasyon sa hanin ng mga retiradong opisyal sa Pilipinas. Sambit ni Bongbong Marcos na hindi niya hahayaan naman na magpahina at magkawatak-watak sa pamahalaan